Okay, no, so Davao Park District by Mega World, Davao City. Update pa rin tayo dito, part 2. Okay, bali sa Pilipinas kasi marami na tayo napuntahan, ano, mga ilan na rin, no, ng mga Mega World District ang napuntahan natin, or Mega World District, Mega World Township ang napuntahan natin sa Pilipinas. So that's sa Lapu-Lapu City, Cebu, sa may Mandurriao, Iloilo, sa may Pasay. Napuntahan na rin natin yung sa Pasay. Hindi ko pa talaga siya na-navigate, hindi ko pa talaga siya na-explore. Nakikita lang ho natin, nadadaanan, no, upon arrival natin sa NAIA Terminal 3. Pero sama na natin yun kasi namataan natin nasulyapan. So Lapu-Lapu, Iloilo, Boracay, Nyocos, tapos Newport City ng Pasay, 4. Sa Angeles hindi ko pa napuntahan. Saan banda? Saan banda ang Mega World? Anyway, sige lang, makabalik ulit ako ng Angeles. Puntahan natin yung Mega World ng Angeles, no, Pampanga. So yun ang 4 pa lang, no? Lapu-Lapu, Iloilo, Nyocos ng Boracay, Newport ng Pasay, tapos eto pang 5 sa may Davao Park District, Davao City. Ito yata yung pinakamaliit, 11 hectares. So ano lang, akit tayo sa second floor para makita natin. Dagdag yan sa makapagbabago ng ating urban landscape, itong si Davao Park District. Mula rito pala naman matatanaw natin si Miss Atchira. Nag-iisang gusali sa kanyang area. Miss Atchira, matatagpuan siya sa may Central Bank, sa may mga Sutherland, Connectis, basta may mga BPO dyan na area. So dyan lang siya nahatayo, facing Gaisano Mall, or sabihin natin facing Quirino Avenue. Okay, so Park District, Davao Park District, 11 hectares. So napapansin ho ninyo may mga mga punong kahoy, may mga talisay, durian yata yung iba dyan, no? So hindi pa talaga siya nasimulan hukayin or i-develop yung area na yan. So tama yung sabi ko kanina sa isang video na nasa mga 50% or 40% pa yung development nila sa kailang township. Pero hindi lang Davao Park District yung ating kukuhanan ng video, maging itong din LPDH tsaka yung Lynn Residences, kasi dito kita na natin, puntahan natin yan, Lynn Residences, LPDHI or Lanang Premier Doctors Hospital Incorporated. Ito naman yung Lynn Residences. Hindi rin parang mga 14th floor lang yata to dito, 14 stories, 13 stories, no. Hindi siya ganoon ka taas kagaya sa mga Ayala kung gumawa talaga ng mga building. Pero siyempre sila, situated sila sa may malapit sa airport, or yung tinatawag na lang runabout or fly path. Maaring magamit itong area na to dito as a fly path. Diba? For example, may mga emergency, diba? May mga emergency landing, or may mga turn around, mga misapproach, diba? So at least itong area na to dito, itong airspace ay magagamit, diba? Kasi hindi siya matataas ang mga gusali. Ang building dito, tama lang yung yung kanyang sukat, haba, taas. Maganda rin tignan, So shout out sa mga nagko-comment dati kung ano na daw yung latest or development dito, update sa Lynn Residences. So dati sinasabi ko sa inyo na parang walang ganap, walang paggalaw, parang walang ganap, pero ngayon nakikita ko nang meron naman pala. Kasi dati kala ko napapabayaan na siya. Akala ko dati parang abandon na, parang hindi na itutuloy, pero ito kita natin na
may mga ano no, mga bagong gawa. Ibig ko sabihin mga parang medyo ano pa no, parang freshly made na mga or ano, freshly installed or freshly na uh, para ano, nailapat na mga materialis sa gusali. For example, ito, di ba? Sa dati hindi naman ganyan yung itsura niyan eh. Hindi yan develop. So ngayon, ano na siya, may forma na. Di ba? Kita na natin yung kanyang itsura, kanyang forma. Tapos ito namang isa, this one, meron na siyang safety net na nilagay. Safety net, di ba tawag dyan? Para sa mga falling debris. So ibig sabihin, under construction. Diba, ongoing yung paggawa sa gusali na yan. So ang video na ito pala ay hindi na siya pa 11 Park District no ng Mega World. So sama na rin itong Lane Residences. So ang gumawa pala dito ang gumawa pala ng Lane Residences ay ang Ledesma Construction Incorporated. Yeah. So sinasabi ko sa inyo na itong area na nga to dito hindi nga siya kasing taas nga ng mga Avida Towers ng Ayala, pero tako pansin pa rin naman siya kahit nasa malayuan ka, as long as hindi lang sila matatabunan na hindi ka lang mapunta sa lugar kung saan facing sa Davao Davao Park District. Kasi itong area na to dito matatabunan talaga, hindi mo to makikita kasi mas mababa nga lang sila talaga kumpara kay Davao Park District na mga building sa Mega World. So ito dito hindi makikita kapag kunyari sabihin natin doon ka sa may area ng Santa Ana, di ba? Hindi ka naman naka-aerial, hindi ka naman nakalipad, hindi ka nakasakay ng eroplano. So hindi ba to makikita kapag nasa ground ka lang? So makikita mo lang si Davao Park District. Sila yung makikita mo diyan. So sila yung mas mataas na gusali kapag andun ka sa may southern part of Davao, di ba? Downtown area. So hindi mo makikita itong sa likuran natin na Lane Residences kasi ito nga matataas nga sila no. Malaki, malalapad, tsaka matataas na gusali itong si Mega World. Ito si Davao Park District. Pero kung ikaw naman ay nanggaling lang andun ka lang sa may bulubundukin ng Samal, Babak, mga ganong area, Kamudmud. So may kita mo to, kitang-kita mo tong gusali na to gawa nung sila mas yun. Walang harang na mga matataas na gusali sa area na yun doon sa Samal. Tapos ano bang meron sa likod nito? Siyempre Damosa, Santos Land, Damosa, no? By Santos Land, Anflocor, Florindo, mga ganun, no? Pamamayari, mayaman, mga Florindo, Lagdamillo Corporation. Yan lang, okay na tayo dito. Pinasilip ko lang, no? Nakaakyat tayo dito sa taas at nakikita ko natin yung ganap. So sa mga nakabili ng unit dito or nakapagpa-reserve sa may Lane Residences by SMDC, may ganap naman, merong kaganapan dito. Sabi ko sa inyo na may indication, no, na hindi sila tumigil sa pagtatrabaho. Lane Residences by SMDC. So okay na tayo, thank you for watching. Lalakad pa ba tayo dun sa may dulo? Sige, try natin. Makikita natin dun sa unahan naman ang yan na nga, Abrisa Corporate Center at mga building na nakapaligid nito. Kahit dito lang, kita na natin. Hindi na kailangan pumunta pa dun sa unahan. Kahit dito tanan na natin yung yung naglalakihan ng tataas ang mga gusali sa Ayala.
Maliit lang, no? Parang mga 10 hectares lang yata yung area ni Ayala dyan sa Bahada. Kaya tumawid pa sila ng kalsada para magtayo ng ah, Ayala Tower or ano, Abrisa Tower pa rin. Hindi pala Abrisa. Avida, para Avida Tower 3, mga ganun, no? Parang extension. Yan. Kita tayo, solve na tayo dito. Thank you for watching. Minsan no, busy na tayo, hindi natin magagawa tong mga update na gaya nito. So ngayon, nagbalik ulit tayo sa ganitong ori ng content. Alright, sa ating munting channel. Happy holiday! And Happy New Year! Merry Christmas and Happy New Year! Ho ho ho!